Ilongga, oy, sino ba yung Ilongga dito? Oy, hindi ko kayo pinapatamaan ha. Ito, Ilonggang vlogger, mga kababayan. Itong si Bugris. Kilala nyo naman ito, di ba? Yung nagkakalat po na mayroong stage 4 cancer ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Naku po, nahalungkat ha. Isa pala itong scammer, mga kababayan. Marami na palang niloko ang taong ito. Ha? Kaya po pala nagtatago ito, mga ka-GPnatic, sa Dubai ay dahil marami na itong mga kinuhanan ng pera. Marami po ang nagpadala sa kanya para sa mga business daw di umano. Pero yung business na yon walang nangyari, mga ka-GPnatics. Ito po, may reklamo dito yung isang, sa isang post. Sabi rito, FBI, Dubai police asked to probe Ilongga vlogger over investment scam. Okay? The Federal Bureau of Investigation, 2024 pa to, mga kababayan and the Dubai Police General Headquarters have been asked to investigate an Ilongga blogger for allegedly doping her followers on social media by luring them to invest in her jewelry venture, which turned out to be scam. Mary Joy Derla Ward, an Ilongga nurse based in Los Osos, California, requested the FBI and the Dubai police to investigate Jinky Miraflores Carpio, mga kababayan. Ano ba to? Kamag-anak ba to ni Mans? Also known as Queen Kicks Bugris on Facebook. I am exposing her and stopping her from scamming more people. Someone even committed suicide yon. It because of depression from being scammed by Jinky. She is a big-time scammer. Sabi dito, Ward said she coordinated with other complainants who reportedly gave money to Carpio as an investment. Carpio also uses other social media pages such as Pogi, Phoebe, and Eloisky Jugris is reportedly living in Jumeirah, Dubai. In her complaint to the FBI, Ward said he began following Carpio on social media sometime in January 2023. At first, she said she was enticed by Carpio's live videos since they are filled with humor and sometimes vulgar criticism of the Philippine government. But Ward said Carpio later started sending her messages on social media and requested donations to help the supposed less fortunate individuals in the Philippines to feed stray dogs in Iloilo City. Grabe, mga kababayan. Alam nyo, bilang isang influencer, I don't know kung influencer ba matatawag yung sarili ko. Okay, sabihin na lang natin na vlogger, mga ka-GPnatics. Pero, alam nyo, yung mga nakakilala sa akin, kahit yung mga nakapagpadala na ng GCash, di ba? Nagpadala na kayo ng tulong. Mga ilan yan, siguro nasa 10, mga kababayan. Yan lang yung talagang masasabi ko na nagbigay sa akin. Okay? To, mga ka-GPnatics, pag yung usapan na pera talaga, hindi ko talaga tinatanggap yan. Lalo pag hindi ko kilala. Pero lang pag talagang palagi na dito, talagang kinukulit ako, yan, pinagbibigyan ko yan. Kasi pag usapin ng pera at yung manghingi ka ng mga ganito, ng donasyon, ayaw ko yan. Hindi ko talaga forte yan, mga kababayan. Ito si Bugris, nanghihingi daw para ipang-donate, mga kababayan, sa mga kababayan natin na less fortunate. O kaya naman, ipampakain sa mga stray dogs sa Iloilo. Sabi pa rito, this prompted Ward to make regular donations every 2 weeks. Although Ward admitted she was uncertain if the money was truly used for these charitable purposes. Hindi daw siya sigurado, pero nagpapadala pa rin siya. On July 3, 2024, Ward said Carpio offered her to become one of her business partners in the selling of gold jewelry from Dubai to the United States.
Believing it to be lucrative opportunity, I agreed and wired. Nagpadala daw siya ng $5,000 to her son's girlfriend, Clarice Gabaza, as instructed. The next day, Ward said Carpio again persuaded me to send an additional $2,500. Mga kababayan, o kaya ang ano dito nila sa US, tama ba ang basa dito is $2,500. $2,500, claiming that the jeweler would add more grams of gold with a larger purchase. Carpio also said or asked Ward to transfer another $1,900, which was supposedly needed for tax and shipping insurance on the jewelry from Dubai on July 12, 2024. Despite her constant reassurances, Ward said the jewelry never arrived after realizing she had been scammed. O yung mga kababayan natin ha, yung mga huwag kayong masyadong mabait. Alam niyo pag may mga ganito, mga kababayan, siguro dapat mag-background check muna kayo. Okay? Pero again, hindi na kumbaga, yung pagiging mabait ng mga Pilipino, normal, natural yan eh. Pero pag ganito mga kababayan, na wala namang resibo pinapakita sa inyo, walang mga video, wala talaga yung mga dokumento, huwag na po kayong magtitiwala. 'Di ba? Oh. Pero nyo magkano to? 5,000, 2,519. Almost $10,000, guys. Magkano na yan sa Philippine money? Diba? Pinaghihirapan nyo, tapos ipamimigay nyo lang na ganito. Okay lang sana, mga kababayan, kung ito ay pinimigay ninyo, galing talaga sa inyong mga puso, diba? Kawang gawa. Oh. Tapos, ito kasi, nagbigay siya para sa bilang maging business partners daw. So, may inaasahan ka in return. Diba? Tapos lulukuhin ka lang pala. Oh. GP, walang manluloko kung walang magpapaloko, sabi ni Don Pulube. Ma'am Eva Punsalan, sa bunganga pa lang at itsura niyan, di ka na magtitiwala, sana makulong na. Oh. Sabi pa dito, mga kababayan, after realizing she had been scammed, Ward said she researched her online and discovered numerous complaints from other victims on her social media page. So, kumbaga, mga kababayan, hindi lang siya inaloko nitong tao na to. So, dapat ganito gawin natin. Bago tayo magbitaw ng pera, kapag business ang pinag-uusapan, dapat mag-background check muna tayo. I-bet muna natin, i-verify muna natin yung tao. Kailangan magkaroon kayo ng legitimate check, mga kababayan. Legitimacy check. She learned that Carpio had multiple warrants for her arrest in the Philippines, prompting her to hide in Dubai. Aray ko, mga kababayan. Tapos ngayon, pinaniniwalaan ng mga DDS. Pinaniniwalaan nyo. Mga ka-GPnatics, ganito lang yan. Kung iisipin po natin ng maigi, bakit kaya hindi tayo nagtataka, mga DDS? Bakit lahat ng mga naglalabas ng mga fake news laban sa Pangulo, sa First Lady, ay laging nasa ibang bansa, laging nakatago? Diba? Nakatago. Kasi mga kababayan, alam nila, diba, yung mga bobong mga DDS, panonoorin sila. Tapos hindi pa rin sila makakasuhan. Mahihirapan ng gobyerno na makasuhan sila, lalong-lalo na dun sa mga bansa, mga kababayan, yung cyber libel, civil case lang sa kanila. Kita nyo si Maharlika, walang kasawa-sawa, di ba? Masaklap. Tapos kung makapanira kay PBBM, yung mga ganito, dapat, ito yung mga ginagaba Dapat maka-encounter ka ng mahuli ka na sana. Muntik ko pang maituloy, no? Masama pala yung mag-curse. Sabi ni JRS Channel, hindi totoo yan, GP, na nagpapakain siya ng stray animals at mga pobre sa Iloilo. Taga Iloilo ako, alam ko yan, napakasinungaling at scammer yan, sabi ni JRS Channel.
Ang lala, guys. Yung mga tao ngayon, again, tanong ko ulit, di nyo ba napapansin? Lahat halos na may mga kaso, may mga pangangailangan, pagdating sa pera, may problema sa pera, lahat yan, halos sila lahat yung mga naninira sa Pangulong Bongbong Marcos, sa First Family, di ba? Parang may mga tama sa utak. GP, kahit kaming mga taga Iloilo, ayaw namin dyan kay Bugris. Matagal na namin yan sinusukay ang scammer na yan. Bakit hindi ka kaya mahuli-huli pa rin to? Ano bang problema? Di ba sabi, marami na daw ito, multiple warrant of arrest galing sa Pilipinas. Wala ba tayong treaty pagdating sa Dubai? Bakit hindi mahuli-huli ito? Yan ang katanungan dyan eh. Di ba? Kasi parang lumabas lang yung kanyang pagiging scammer nung kinalaban niya itong si Jam Magno. At kung sino-sino yung mga binabanata nito, mga kababayan, na talagang puro paninira, wala namang mga basihan. Speaking yan, mga ka-GPnatics, marami ng dyan, nagpapakalat. Kahit sila Rowena Guanzon, buang din. Kagaya niya. Malapit na daw ang St. Peter. Kaya daw pala nagmamadali, mga ka-GPnatics. Diba? Sana nga, makarma na. Speaking of, nagpapakalat ng fake news, mukhang